Welcome back mga kaspiro, panibagong araw, syempre panibagong dive. Samahan nyo kami ni Junil Mangubat sa pamamana natin ngayong araw, kung saan marami tayong blessing na nasumpungan. At syempre nakapabinta tayo at nagkaroon tayo ng ulam na masarap. Let's go! May kasama na tayo ngayon. Kasama natin si Junil Mangubat. Dahil madalas subas ko, kaya kailangan natin na meron tayong kasama sa bangka para maiwasan yung trouble kapag maanod yung bangka natin na may tao. 100 lang ko eh. Shout out po sa mga tropa natin dyan sa gasoline station, sa PRG. Ayan yung mga pump attendant dyan, na mga masisigasig. Maraming salamat mga subscriber natin yan. Habang nasa biyahe, inabot na tayo ng ulan, pero hindi naging hadlang yan. Tumuloy pa rin tayo sa ating spot na gustong puntahan. Bago yan, nag-depender muna tayo. Kasalukuyang sakit ng habagat, yung pabugso-bugso ng lakas. At iyan nga ang inabot natin. Mabuti na lang hindi pa tayo ganong nasa malayo. Unang dive matapos tayo makapag warm up sa mababaw ay Spanish plug snappers kaagad o saging-saging yung sumalubong sa atin dito sa kanto. Darag-darag o manilanon sa ibang tawag. All goods naman yung visibility, kaya medyo ginanahan tayo. Hindi pa ganong kalakihan, pero dahil kuridas tayo ngayon, hindi kasi tayo makapunta sa malayong spot para maghunting ng medyo mas malalaking isda. Kaya eto, is tayo muna sa mga assorted o third class. At least tag-100 pa rin ang kilo nito. Para sa next dive, yellow spotted rabbitfish yung ating natimingan dito na dumadaan. Saktong padapat tayo, kaya hindi na natin binigyan ng pagkakataon yan. Tuluyan na natin pinana. Ito ang problema kapag hindi gaanong malalaking isda ang pinapana natin, ay tumatagos sa ating monoline at pinipilipit. Unahan ng konti sa pagdapa ko ay napakaraming mangrove snappers yung napansin ko dito at napakalalaki na. Kaya hinintay natin yung tamang tiyempo para tuluyang maisagawa ang pagpana, pero nag-alanganin tayo dahil may mas malaki na nasa unahan at hinintay natin na lumapit sana, pero long range ayaw talagang dumikit ng husto hanggang sa lumapit yung putian sa atin. Dahil malaki na, ito na yung ating naging target ngayon. At iyon nga mga kaspiro, pag abante ko sa unahan, ito na yung bahay ng mga mangrove snappers. Talagang sumalubong na sila, napakarami, at yung pinakamalaki ay lumapit na din, kaya hindi na ako nag-atubili pa, agad ko nang kinalabitan yan. patalikod na nung makalabitan natin, pero maganda naman ang pagkakatama.
Napakaganda tingnan ng isda kapag sariwang sariwa. Buhay na buhay yung kanyang kulay. Matapos na maituhog ni Junel yung nahuli naming mangrove snapper, ay binalikan ko kung saan ako nakapana at naghanap ulit ako ng pwede maging target lock. Hanggang sa pagsugod nila ay talagang nakakalito. Halos pare-pareho ang laki. Nag-abang pa ako ilang sandali na baka may malaki. At nung lumapit sa akin, talagang wala talagang ibang choice dahil alanganin talaga panain. Undersize pa para sa akin. Kaya hindi ko na lang yung kinalabitan, mga kaspiro. Pinalampas ko na lang. Next dive, sa bandang unahan pa rin, ay dalawang yellow spotted rabbit fish yung aking napansin dito. Napapalapit sa atin. Hinintay ko yung pagkakataon na magdidikit sila para ma-double kill. Pero hindi nangyari, kaya pinana ko na lang yung isa para makasiguro. Timingan sa paghawak ng isda na ito, mga kaspiro, dahil masakit ito kapag ka nakatinik. Kaya hinihintay talaga natin yung magandang tiyempo para mahawakan natin yung kanyang ulo. Sa pinagpupugaran ng mga mangrove snappers ay binaba ko na. At iyon, hinayaan ko yung mga mangrove snappers na umalis. At sweet lips o yung harlic and sweet lips yung aking nakita dito na may kalakihan na rin, kaya inabangan ko na. Tinamaan din yung harlic na ito kahit nasa open. Hindi naman kasi ganong kailapan, kaya ayun, kinain niya pa rin ang stainless. Medyo maganda yung spot na napuntahan namin ni Junel Mangubat. At eto, the rescue siya para sa pagtuhog, para mas mabilis tayong makaasikaso ng ating pana. At yellow spotted rabbit fish ang hindi natin nakuna ng video dito, kaya binidyohan ko na lang matapos kumapana. At least nakadagdag at nahuli rin natin to. Pagkatapos kong tanggalin ang isda na ito sa ating pana, nagdesisyon na kaming lumipat dahil kumalma na at wala na ang ulan. Ang daming tubig nung sumampa kami sa bangka. Nilagay na ni Junel yung aming nahuli na isda. Nagdala na talaga kami ng maliit na cooler dahil nabubulok yung ibang isda kapag hapon na kami nakakauwi. Minsan kasi ginaganahan pa tayo na mamana sa hapon dahil kadalasan talaga ang akyat ng isda ay hapon. Maruyog-ruyog yung aming nilipatan na spot. At sa pagsisid natin dito sa bagong spot ay mangrove snappers yung sumugod sa atin. Sa kabila ng visibility ay alanganin. Tinamaan din. Mayroon sanang unicorn fish na malaki na, kaya lang ayaw sumugod kasi nga ang visibility ay malabo, kaya takot sila pag may mas malaki silang natatanaw.
Sa spot na to ay hindi ko na pinatalon si Junil Mangubat para magtuhog ng isda dahil malakas na ang hangin, kaya sabi ko sa bangka na muna siya para in case na maanod yung bangka natin ay may tao na magdadala pabalik. Same spot pa rin sa kabila ng malabo, pero mayroon pa akong Harlequin Sweet Lips na tinatarget kaya binalikan ko pa. Pero mali ako nang iniisip, akala ko tumago sa kabila, yung pala nandito pa rin kung saan ko siya nakita, kaya binalikan ko yung direksyon kung saan siya naroon at ito ang nangyari. Ang buong akala ko ay hindi susugod, buti na lang ay nabigyan tayo ng magandang pagkakataon kaya nahuli natin. Another dive mga kaspiro, ambush dive pa rin tayo. At nag-abang-abang ako ng pwedeng mapana dito sa spot na ito hanggang sa naisipan kong bumaba ng kaunti dahil hindi matanaw pag nandito ako sa aking kinalalagyan. Kaya nung bumaba ako dito ay napansin ko na mayroon palang coral trout o yung lapu-lapu na nakaharap sa atin. Kaya lang ay bumabaga yung kulay niya sa buhangin kaya hindi ko kaagad napansin. Nadali din, kanina pa pala nakaharap yun, kanina pa ako pinagmamasdan, hindi ko lang napansin. Pabilisan na lang ito dahil napakabilis talaga ng isda na ito. Isang silver drummer o yung ilak, paborito namin ito kapag iniihaw. Napakataba nito kaya syempre inihaw yan, iiwan natin yan. Shoutout po sa mga taga El Nido, lalong-lalo na kay Boss Reniel Ruba, yung may-ari ng GoPro nating ginagamit. Talagang kilalang kilala talaga sa El Nido yung isda na ito. Binibili ito ng mga turista at napakasarap talaga nito inihaw. Ito na yung ating naging last drop sa rawis ng bahura na ito. Pinapanaan lagi natin ng mga mangrove snappers at dito may nakahinto na napakalaki. Ulo lang yung nakalabas kaya binaba ko ng dahan-dahan yan. At nung na-range ko ay tuluyan kong kinalabitan. Yun o, tulog. Ang ganda ng pagkakatama mga kaspiro, spine shot. Talagang hindi talaga nakagalaw.
Pagkatapos nito ay naisipan naming umuwi na dahil nangingitim na naman ang langit, baka sakaling bumuhos na naman ang ulan. Kaya ayun, nagdesisyon na kaming umuwi. Hanggang sa pagpauwi namin ay inabot pa rin talaga kami ng ulan. Pero ayos lang dahil pangbanlaw na rin yan. Nandito na kami sa tabi. Konti lang ang kinaya. Shout out sa nakaranas ng Dukalong. Sa amin kasi ay run out ngayon. Kaya sarap ng sabaw. Ito lang muna yung ginagamit namin. Let's eat, let's eat. Shout out muna tayo mga Kaspiro. Good morning, good morning. Maraming salamat po kay Renald Manalansan, Alsade Casrel, Ian Lopez, kay Modisto Paul, Carino Kayadong and family, ka-fishing. Ganon din kay Danilo at sa anak niyang si Chuds Prince Adalim, Jasper TV, Alfredo Akain, Ruby Lara, Tarzan in Palawan, Johnny Jaikten, Arbok TV, Dennis De La Cruz and family ng Naik City, Ramon Navarro ng Bohol Dumaran, Palawan. Ganon din kay James Pakala, Christian Spiron and family, Rinaldo Sumiyaya, Kuya Nor TV, kay Lloyd Evangelista, Kasalom TV, Sagay Adventure, Milius Life Under, kay Nixon Echon ng La Union. Ganon din kay Judith Gomez, kay Red Murila, Kabugsay TV, Jan Dave Bigso, kay Ronnie Sumiyaya, kay Pablo Alaw at Christian Saire, Michelle Timothy Austria, Robert Trama at Noel Navarrete. Ayan, maraming salamat po. Kita-kita tayo sa sunod nating video.